Dear Kuya Rex, ako po si Joey at 2 beses na akong nagsulat sa channel nyo. Kung mabubunot man ang liham ko, malaking bagay na po yun sa akin. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko tungkol sa pag-ibig na minsan hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Noong una, akala ko simpleng paghanga lang ang mararamdaman ko. Akala ko lilipas din. Pero hindi pala ganun kadali. Lalo na kapag ang taong naging dahilan ng pagbabago mo ay siya ring magpapagulo ng buhay mo. Nagsimula ang lahat sa bahay namin. Ikaw, Joey, ano bang tingin mo sa amin ng ina mo, ha? Kalabaw? Hindi ka magtatrabaho? Sigaw ng aking ama. Nakatayo lang ako sa gilid ng lamesa habang nakayuko. Hindi na ako sumagot dahil alam kong wala rin namang magandang kalalabasan kapag magsalita pa ako. "21 ka na, hanggang kailan ka aasa rito?" Dagdag pa niya. Gusto kong sabihin na tumutulong naman ako. Gusto kong ipaalala na ako ang madalas magbantay sa mga kapatid ko. Ako ang nauutusan sa bahay at ako rin ang gumagawa ng kung ano-ano kapag wala si mama. At minsan, hindi alam ng ama na rumarakit rin ako sa ulingan para kumita at may maipangbili ng bigas. Pero sa mata ni Papa, kulang pa rin yun. Si Mama naman ay tahimik lang sa tabi. Nakaupo siya habang hawak ang bunso kong kapatid. Kita ko sa mukha niya ang pagod. Hindi siya nakatingin sa akin, pero alam kong nasasaktan din siya sa naririnig niya. 6 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Sa murang edad, natutunan ko nang huwag magreklamo dahil kahit magreklamo ka, hindi naman madaragdagan ang kanin sa kaldero. Kaya nung gabing yon, nang sabihin ni Mama na ipapadala niya muna ako sa Rizal, hindi na ako nagtanong pa. "Kay Tito Albert ka muna," sabi niya sa akin, nang kaming dalawa lang ang nasa kusina. Kailangan niya raw na makakatulong sa babuyan. May matutuloyan ka ron, may pagkain, baka mabigyan ka rin ng panggastos. "Tito Albert?" tanong ko. Tumakong siya. "Kapatid ng papa mo. Matagal mo na siyang hindi nakikita pero mabait yun." Hindi ako sigurado kung dapat ba akong matuwa o matakot. Hindi ko halos kilala si Tito Robert. Ang naalala ko lang sa kanya ay noong bata pa ako. Minsan siyang umuwi sa amin at binigyan niya ako ng biskwit. Napatitig ako kay Mama. Pagod na pagod ang mga mata habang nakatingin sa akin. Doon ako lalong natahimik, Kuya Rex. Kahit sino siguro, kahit kapag nakita ang sarili niyang ina na halos maubos ng lakas sa pagtatrabaho, mapipilitan kang gawin ng bagay na hindi mo naman talaga gusto. "Gaano po ba ako katagal doon?" tanong ko. Hindi agad sumagot si Mama. Yumuko lang siya at inayos ang kumot ng bunso naming kapatid. "Hanggat kailangan," mahina niyang sabi. Mas masakit pala pakinggan ang ganong sagot kaysa sa diretso niyang sabihing matagal akong mawawala. Tumango na lang ako. Wala na rin naman akong ibang mapupuntahan. Kung mananatili ako sa bahay, araw-araw kong maririnig si Papa na isusumbat ang pagkain. Araw-araw kong makikita si Mama na pilit ngumiti kahit alam kong hindi niya na kaya. Kaya kahit mabigat ang loob ko, pumayag ako, Kuya Rex. Kinabukasan, maaga akong umalis. Isang maliit na bag lang ang dala ko. Ilang damit, tsinelas,
at konting pera na inipit ni Mama sa bulsa ko bago ako sumakay. "Mag-iingat ka ron, nak," sabi niya. Opo, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan, pero kailangan. "Pasensya ka na, Joey. Umiling ako. Wala po kayong kasalanan, Ma. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang may kasalanan. Ang alam ko lang, mahirap kami. At kapag mahirap ka, minsan hindi ikaw ang pumipili kung saan ka pupunta. Minsan, ang gutom ang nagpapasya para sa'yo." Naging mahaba ang biyahe para sa akin, Kuya Rex. Nagtungo ako sa Rizal, pero hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil ayaw ko nang magkagulo pa kung may isang makakakilala sa kwento ko. Pagbaba ko ng bus, bungad agad sa akin ang lugar. Tahimik yon kumpara sa nakasanayan ko. Hindi ganon karami ang tao. May mga tindahan sa gilid ng kalsada, may ilang tricycle na naghihintay ng pasahero, at sa di kalayuan ay puro puno at bahay na magkakalayo ang pagitan. Hawak ko ang maliit kong bag habang palingalinga ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang sabi lang sa akin ni Mama, susunduin daw ako ni Tito Albert malapit sa terminal. Ilang minuto ako naghintay doon. Pawis na ako. Hindi lang dahil sa init, kundi dahil na rin sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko sa bahay niya. Hindi ko alam kung mabait nga ba talaga siya, gaya ng sabi ni Mama. Hanggang sa may tumawag sa pangalan ko. "Joey?" Napalingon ako. May lalaking nakatayo sa tabi ng isang lumang motorsiklo. Matangkad siya. Naka-t-shirt lang at pantalon, pero malinis tingnan. Maayos ang buhok. Seryoso ang muka. Pero nang umiti siya, parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Ilang segundo akong natigilan bago sumagot. "Po," lumapit siya sa akin. "Ako si Albert, tito mo." Doon ko siya nakilala, Kuya Rex. Iba na siya sa naalala kong lalaking minsang nag-abot sa akin ng biskwit nung bata pa ako. Mas matanda na siya, pero hindi siya mukhang napabayaan. May tindig siya na parang sobrang kalmado, pero hindi magaspang ang dating. Kinuha niya ang bag ko kahit hindi ko pa inaabot. "Ako na rito," sabi niya. "Pagod ka siguro sa biyahe, no?" "Okay lang po," sagot ko naman. "Tara, kumain ka muna sa bahay." Hindi ko alam kung bakit sa simpleng sinabi niyang yon ay parang may humaplos sa dibdib ko. Sa amin kasi, bihira akong tanungin kung pagod ba ako. Mas madalas, may ipapagawa ka agad. May isusumbat ka agad. Pero Tito Albert, unang kita pa lang namin, inuna niyang tanungin kung pagod ako o gutom. Sumakay ako sa likod ng motorsiklo niya. Tahimik lang ako habang umaandar kami, palayo sa terminal. Noong una, alangan pa akong kumapit sa kanya. Pero nang bumilis ang takbo ng motor at medyo lubak ang daan, napahawak ako sa balikat niya. Doon ko siya naamoy, Kuya Rex. Babango siya. Hindi yung matapang na amoy ng pawis o sigarilyo na madalas kong naaamoy sa mga lalaki sa amin. Iba ang dating niya. Malinis. Maayos. Parang pabango ng mga binatang estudyanteng kahit hindi na siya bata. Hindi ko alam kung bakit napansin ko pa yon. Dapat ang iniisip ko ay kung paano ako makikisama sa bahay niya. Dapat ang iniisip ko ay kung anong trabaho ang ipapagawa niya sa akin. Pero habang nakakapit ako sa balikat niya at tumatama ang hangin sa mukha ko, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod niya. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Minsan, lumilingon siya ng konti para tanungin kung ayos lang ba ako. "Ayos ka lang ba dyan?" tanong niya. "Opo," sagot ko. "Sabihin mo kung nahihilo ka, ha?" "Opo."
Hindi mahaba ang usapan namin, pero bawat tanong niya, iba ang dating sa akin. Siguro dahil hindi ako sanay na may nag-aalala sa akin. Maya-maya, huminto kami sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Bakit po tayo huminto? Tanong ko. Kakain muna tayo, sabi niya. Hindi na po, kaya ko pa naman. Tumingin siya sa akin. Galing ka pa sa biyahe. Huwag ka mahiya sa akin. Hindi na ako nakatanggi pa. Umupo kami sa isang lamesa sa gilid. Siya ang umorder para sa aming dalawa. Habang naghihintay, tahimik lang akong nakatingin sa paligid. Hindi ko alam kung paano kikilos. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong magsalita. Joey, tawag niya. Napatingin ako sa kanya. Po, relax ka lang. Hindi kita kakainin. Napangiti ako ng konti. Hindi po kasi ako sanay eh. Saan? Na may nanlilibre. Napahinto siya saglit. Hindi siya tumawa. Tumingin lang siya sa akin na parang may naiintindihan siya sa sinabi ko. Simula ngayon, kapag nandito ka sa akin, hindi mo kailangan mahiya kapag gutom ka ha? Sabi niya. Tumango lang ako, Kuya Rex, at pilit kong inalis ang sarili ko sa kung ano-anong iniisip. Hindi ko dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kabaitan niya. Dito ko siya. Tinulungan niya lang ako dahil kamag-anak niya ako. Pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa bahay niya. Doon ko nalaman na kaming dalawa lang pala ang titira sa bahay na yon. Akala ko may pamilya siyang kasama. Inaasahan ko na may asawa na siya, may anak, o kahit sinong kamag-anak na naroon din na nakatira. Pero wala. Siya lang. Mag-isa lang po kayo rito? Tanong ko habang binababa niya ang bag ko sa maliit na kwarto. Oo, sagot niya. Mas tahimik, mas madaling kumilos. Tumango ako kahit may kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Hindi naman siya nakakatakot. Hindi rin naman masama ang pakikitungo niya sa akin. Pero iba pala ang pakiramdam kapag nalaman mong kayong dalawa lang ang nasa iisang bubong. Dito ka muna ha, sabi niya habang itinuturo ang kwarto. Maliit lang pero malinis naman. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Salamat po tito. Magpahinga ka na muna sandali. Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang babuyan. Hindi na ako umimik. Umasok ako sa kwarto at inilapag ang gamit ko sa gilid. Naupo ako sa kama at napatingin sa paligid. Simple ang kwarto. May unan, kumot, maliit na bintana at lumang electric fan. Dapat matuwa ako dahil may sarili akong tutulugan. Sa bahay namin, siksikan kami. Minsan, hindi mo na alam kung kaninong paang tumatama sa mukha mo sa sobrang sikip. Pero sa gabing yon, habang nakaupo ako sa kwarto ni Tito Albert, hindi ko alam kung bakit mas naramdaman kong malayo ako sa lahat. Katulad ng plano, nagsimula rin akong magtrabaho sa babuyan. Kinabukasan pa lang, maaga niya akong ginising. Hindi siya sumigaw. Kumatok lang siya sa pinto ko. Joey, gising ka na? Almusal muna tayo bago tayo magsimula. Hindi ako sanay na ganon. Sa amin, madalas utos ka agad yung bungad sa akin. Pero kay Tito Albert, bago ang trabaho, pagkain muna. Kumain lang kami ng pandesal at kape sa kusina. Tahimik siya, pero hindi mabigat kasama. Minsan, nagtatanong siya tungkol sa mga kapatid ko. Minsan naman, sinasabi niya kung ano ang dapat kong matutunan sa babuyan. Hindi madaling trabaho rito sabi niya habang nagkakape. Mabaho, nakakapagod, at araw-araw ang linis. Pero kung masipag ka, masasanay ka rin. Kaya ko po, sagot ko naman. Tumingin siya sa akin.
Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya ha, sabihin mo lang. Opo, gagawin ko pa makakaya ko para hindi ako maging pabigat sa inyo. Tugon ko naman. Ngumiti si Tito Albert. Kahit hindi maayos ng trabaho, ayos lang. Basta maayos ka. At dun, Kuya Rex, dun talaga tumigil ang mundo ko. Kaya sa araw-araw na paglilinis ko ng babuyan kasama si Tito, unti-unti akong napapalapit sa kanya. Mahirap ang trabaho, mabaho, mainit at nakakapagod. Pero kapag kasama ko siya, parang gumagaan. Hindi ko siya namamalayan na kahit pagod na ako, kaya ko pa rin ngumiti. May mga oras pa nga, Kuya Rex, na halos para kaming mga bata. Isang hapon, habang hawak ko ang hose at nililinis ang sahig ng babuyan, aksidente ko siyang nabasa. Napatingin siya sa akin. Joey, sabi niya na seryoso ang muka. Kinabahan ako kaagad. Sorry po, Tito. Hindi ko sinasadya. Pero bigla siyang ngumiti. Hindi mo sinasadya? Opo, sagot ko. Pero hindi ko napigilang matawa. Lumapit siya kaya napaatras ako. Hawak ko pa rin ang hose at sa kaba ko, lalo siyang natalsikan ng tubig. Doon na siya natawa ng mas malakas. Aba, nananadya ka na yata ah. Hindi po, sabi ko habang tumatawa rin. Tumakbo ako palayo pero hinabol niya ako. Masana kaming dalawa. Tumatawa habang nagkakagulo sa gilid ng babuyan na parang nakalimutan namin sandali ang trabaho. Hanggang sa nahuli niya ako. Inablot niya ako mula sa likod at niyakap niya ako patalikod para pigilan akong makatakas. Huli ka, sabi niya. Huli ka, sabi niya. Doon ako nanigas. Naramdaman ko ang dibdib niya sa likod ko. Naramdaman ko ang braso niya sa katawan ko. Amoy ko ulit yung pabango niya na una kong naamoy nung nasa motor kami. Hindi na ako natawa. Hindi rin ako agad nakagalaw. Tito, mahina kong sabi. Binitawan niya ako pero hindi agad siya lumayo. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako kahit hindi na ako sigurado. Opo. Pero ang totoo, hindi ako okay, Kuya Rex. Dahil mula noon, may nagbago sa akin. Hindi ko na siya matingnan ng diretsyo ng hindi kinakabahan. Hindi ko na marinig ang boses niya nang hindi bumibilis ang tibok ng dibdib ko. At kahit alam kong mali, kahit ilang beses kong ipaalala sa sarili ko na tito ko siya, hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Isang gabi, doon ako inayin ni Tito Albert na uminom. Kuya Rex, sa buong pamilya namin, walang nakakaalam na bakla ko. Lihim ko yon na matagal ko nang itinatago. At kung umiinom man ako noon, hindi mga lalaki ang kaharap ko, kundi kapwa ko rin. Kaya nung inalok niya ako, hindi ko alam kung tatanggi ba ako o tatanggap. Umiinom ka na ba? Tanong ni Tito Albert habang inaabot sa akin ang isang baso. Napatingin ako sa hawak niyang baso. Konti lang po, sagot ko. Ngumiti siya. Konti lang din naman to, pampatulog lang. Tinanggap ko ang baso, kahit kinakabahan ako. Umupo kami sa labas ng bahay, malapit sa may maliit na mesa. Tahimik ang paligid. Paminsan-minsan, maririnig ang ingay ng mga baboy sa likod at ang tunog ng kuliglig sa madilim na bahagi ng bakuran. Nagsalin siya sa baso ko. Huwag mong bilisan, sabi niya, baka hindi ka sanay. Opo. Uminom ako ng konti. Napangiwi ako agad sa lasa. Napatawa siya. Hindi ka nga sanay. Napayuko ako na nahihiya. Hindi po masyado eh. Okay lang yun. Hindi naman paligsahan ang pag-inom. Tahimik kami sandali. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kong kumilos ng normal pero ang hirap dahil dalawa lang kami. Wala akong ibang tinitingnan kundi siya. Wala akong ibang maririnig
kundi ang boses niya. Maya-maya, siya ang unang nagsalita. Joey, po, may girlfriend ka na ba? Natigilan ako. Parang biglang nawala ang tama ng alak sa katawan ko. Napaigpit ang hawak ko sa baso. Wala po, sagot ko. Bakit? Hindi ka naliligaw? Umiling ako. Hindi po. Torpe ka? Ngumiti ako ng pilit. Siguro po. Tumingin siya sa akin na matagal. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o may gusto siyang malaman. Sayang naman, sabi niya. Mukha ka namang madaling magustuhan. Hindi ako nakasagot. Nilagok ko ang alak, ngunit ilang sandali nang tuluyang tumama yon, doon ako nagsalita. Kayo po ba? Nautal kong sabi. Hindi ba ako ang gusto niyo? Kuya Rex, nung gabing yon, nakita kong tumigil si Tito. Sa pag-iinom, hindi siya agad nagsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso sa mesa at tumingin sa akin. Iba ang tingin niya, hindi na katulad ng tingin ng tito sa pamangkin. Doon, tumigil ang mundo ko. Lumapit siya sa akin. Hindi ako nakagalaw. Parang nawala lahat ng lakas ko sa katawan. Hinawakan niya ang bato ko at bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako. Natigilan ako, Kuya Rex. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. May parte sa akin na nagulat. May parte sa akin na natakot. Pero may parte rin sa akin na matagal nang naghihintay sa sagot na yon. Kahit alam kong mali. Pagkatapos niyang bumitaw, hindi ako kaagad nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya habang hinahabol ang hininga ko. Ako ba? Mahina niyang tanong. Hindi mo ba ako gusto? Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sabihin na mali ito. Gusto kong sabihin na tito ko siya. Gusto kong sabihin dapat hindi niya ako hinalikan dahil siya ang mas matanda. Siya ang mas nakakaalam at siya ang dapat unang umiwas. Pero hindi yun ang lumabas sa bibig ko. Natatakot po ako, sabi ko. Saan? Sa inyo. Sagot ko naman. Sa sarili ko, sa nangyayari. Hindi siya kumibo. Napayuko ako at hinawakan ng baso sa harap ko kahit wala na akong balak na uminom pa. Hindi ko po alam kung ano to, sabi ko. Hindi ko alam kung tama ba to. Ang alam ko lang, kapag nandiyan kayo, gumagaan ang loob ko. Pero kapag naalala kong tito ko kayo, natatakot ako. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Joey, hindi ito mali. Ang mali, yung pigilan mo ang sarili mo. Sabi ni Tito Albert. At doon, dala ng alak at ng mga bagay na matagal ko nang pinipigilan. May nangyari sa amin ni Tito. Hindi ko na po ididetalye, Kuya Rex. Ang masasabi ko lang, nung gabing yon, sa kanya ko ibinigay ang sarili ko. Pero kasabay ng gabing yon, kinabukasan din ay umalis ako. Hindi dahil sa ayaw ko kay Tito, kundi dahil kinaumagahan, tumawag si Mama sa akin at dun ko nalaman na nanganak na pala ang asawa ni Tito Albert na taga Cavite. Asawa. Kuya Rex, parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko yon. Hindi ko alam na may asawa siya. Hindi ko alam na may babaeng naghihintay sa kanya sa malayo. At mas lalong hindi ko alam na habang nangyayari sa amin ang gabing yon, may anak siyang ipinapanganak sa ibang lugar. Hindi na ako nagpaalam. Hindi na rin ako nagpakita sa kanya matapos nun. Tahimik kong inayos sa mga gamit ko habang nanginginig ang kamay ko. Hindi ko na hinintay na gumising pa siya. Hindi ko na hinintay na tanungin niya ako kung saan ako pupunta. Ang gusto ko lang nun ay makaalis bago pa ako tuluyang gumuho
sa harap niya. Dahil sa totoo lang, nahihiya ako sa sarili ko. Nahihiya akong minahal ko siya. Nahihiya akong aminin na may parte sa akin na sana hindi na lang siya si Tito. Nahihiya akong kahit nalaman kong may asawa siya, ang unang naramdaman ko ay hindi galit, kundi sakit. Sakit na parang naagaw sa akin kahit wala naman talaga akong karapatan. At doon, nagpatuloy ang buhay ko, Kuya Rex. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Hindi ko na siya kinontak at hindi na rin ako nagpakita pa. Ngayon, nasa Taiwan na po ako at nagsisimula po ulit. Sana magsilbi itong paalala sa makikinig na hindi lahat ng pagmamahal dapat ipaglaban. Minsan, kailangan mong lumayo kahit na ito'y masakit. Ako si Joey at ito ang aking kwento. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali. Puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. Oh, aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Oh, oh, oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw,
uhaw.